Ito ay isang isla na merong isang abandonadong mansyon sa loob nito. Kilala ito bilang puntahan ng mga tao tuwing sasapit ang mahal na araw. Dahil ayon sa mga tao, ang isang buong isla na ito ay pinamamahayan ng mga ligaw na kaluluwa. Pagmamayari ito ng isang mayamang matanda na ang pangalan ay Don Silverio. Pero nahahati sa dalawa ang teorya kung sino nga ba ang may-ari ng islang ito. Ang ilan sa mga tao ay sinasabing ang Marcos family daw ang may-ari nito. Itinayo ang mansyon na ito noong 1970s at ito ay naging abandonado ng napakatagal na panahon. Kaya kami ay mag-i-spend ng overnight sa islang ito upang ma-experience ang isa sa pinaka nakakatakot na gagawin ko sa buhay ko. Sa Sispan, dito na po magbabayad? Doon na lang. Okay. Tara. Tara, roll tayo. Upang makarating sa isla, kailangan namin magbiyahe na mahigit 24 kilometers mula sa Binangonan Fishport na tatagal ng 3 oras. At pagkatapos ng mahabang biyahe ay nakarating na kami sa isla. Pagkarating namin sa isla ay agad namin itong in-explore. At sa aming pag-iikot ay nakita ko ulit ang ilan sa mga nakita natin nung una natin itong napuntahan. Ito yung swimming pool explorers. Wala nang laman. Kasi itong yung ilan dito na-explore na natin and naikot na natin dun sa video na yun. So kung gusto nyo mapanood yun, nasa description. Sabi ng mga tao, si Don Silverio daw is isang mayaman daw talaga na lalaki. Kaya naman ito yung design na pang mansion talaga, no? Oo, tol. Kasi dito, ito yung kumbaga parang yung balcony nila. Tapos dito sila titingin sa harap. Ay, sa harap. Ang harap na to. Wala nang natira. Ano na lang. Puro mga pader. Tapos mga konting kahoy. Wala na. Pero kung hindi ito ninakawan ng mga tao, yun, sigurado mas okay pa. Hindi naman lahat ng tao hindi lahat ng tao dito na may gumawa. Pero merong mga tao na nagnakaw ng mga gamit dito. Kaya naging pagkatapos namin na-explore ang buong isla, ay kasabay naman nito ang paglubog ng araw. Kaya doon ay naisipan na namin mag-setup ng camp upang makapagpahinga. Pero meron kaming nakalimutang isang detail sa gagawin namin na to. At yon ay ang bumili ng pagkain. Pero buti na lang nakabili kami ng tilapia at saka bangus. Kaya ito na lang yung niluto namin. Yan na. Bangus. Unang salang. Pagkatapos naming lutuin yung mga isdang binili namin, ay pinagsalo-saluhan na namin ito. Tao eh. Pagkatapos namin pagsalo-saluhan yung niluto naming isda, ay naglatag na ako ng matutulugan ko. Oh no. Explorers dito ako sa spot ko. Sa tulog. Pero habang natutulog ako ay ginising ako ni John Mark dahil kailangan naming libutin ang lugar ng saktong 3 AM. So Explorers, today is 3 AM and ang pag-desisyon namin ikutin yung mansion. So yan, sila Zark, yun sila dito. Tapos kami, dito kami sa
banda rito para mas ito yung hindi ko masyado naiikot eh. So, good luck mga tol. Good luck mga tol, good luck. Good luck, good luck. Let's go tol. Ito lang ako. Ano nangyari dito? Parang nanakawin yung bakal pare. Nanakawin no? Kagaya ng ginawa nila dito sa buong mansyon na to. Diba? Dati. Ay, ito yung kwarto na. What the Umubo par. Ulit. Di ko alam kung narinig yun ah. Yung banda ko, dito banda. Saan yung banda? Yung banda dito. Dito ako. Nagirinig ko. Yung umubo? Pero parang narinig ko nga dito. Ito yung kwarto na puro explorers. Ano to? Ito yung Gago. Ikaw ba tol? Kapis tol. Kapis siya. Hindi ko alam kung explorers nakikita nyo pa. Pero dito sa spot na to, dito yung umubo. Ito mo. Ang pusa oh. May pinangpusa niya. Kahit i-check nyo pa yan Kahit i-check nyo pa yan pare. Check nyo pa yan. 321 na yan. Hindi naman siya. Kung tutuusin, itong bahay na to, hindi naman siya ganun katagal maya explore no. Siguro kayang-kaya siya ma-explore within 20 minutes or 30 ganyan. Pagdating mo dito sa isla. Pero nung nag-camp na kami, yung medyo marami ng activity na nangyayari. Parang pinapunta yung bubong namin. Parang wala. Dito, may umuubo. Yun yung umuubo yung pinakang nakakatakot eh. Ito pa yung video doon. Sheesh. Ito pa rin. Ito pa. What's in the box? Tignan nyo. Basta. Yun. Ay. Pare. Isang pino. Ay. So, tol, try natin yung patayin natin yung ilaw natin ng ilang minuto. Tapos tingnan natin kung Napakatagal. So, yun, explorers. Biglang naisip ni John Mark na yun, yung separated kami. Ay, hindi naman separated. Parang mag-spend kami ng ilang minuto nang nakaupo dito na nakapatay yung ilaw. Try namin. So, okay, patayin natin. So, yun. Yung usually namin ginagawa tuwing ganito, yung manahimik sa isang gilid, tapos patayin yung ilaw para malaman namin kung yun nga, meron or wala. So, yun, magpapatay kami ng ilaw ng ilang minuto and tara, Pakinggan nyo lang yung pakinggan nyo na audio. lang. No. Parang nanahimik lang kami. Parang, yun nga, parang normal lang, wala naman kami masyadong narinig.
May mga tunog pero galing din sa gilid-gilid nitong lawa. So, yun, stuck kami dito sa isla na to no, ng isang buong gabi. So, Yan. pagkatapos ng mga nangyari nung 3 AM ay agad na kami natulog. Pero the next day, doon nagsimula yung pinaka nakakatakot na experience namin sa islang ito. Dahil meron kaming napagkasunduan nung bangkerong nagatid sa amin dito na kami ay babalikan niya ng 11 ng umaga. Ilang oras na ang lumipas pero wala pa ring dumarating para sunduin kami. Kaya habang nag-aantay kami ay napaisip ako na meron pa akong hindi nagagawa sa mansyon na to. So yun, nakitin namin dito ni Sport. Nandito naman yung nakita natin kanina, so para tayo assassin dito, no? Let's go. Balik kami dito sa mansion kasi tapos na kumuha si Zark ng drone shot, and yun na nga, inaantay pa rin namin yung bangka na susundo sa amin. Hanggang ngayon wala pa rin, pero hindi na kami umasa na babalikan pa kami ng bangkang yun. Pero sabi nga nila ay huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya naghanap sila Zark ng paraan kung paano kami makakauwi. At dito ay nakilala nila ang mga mangingisda na nangingisda sa gilid ng islang ito. At doon ay nakiusap sila na kung pwede kaming ihatid sa Binangonan Fishport. At pagkatapos ng pakiusapan nila ay pumayag ang mga ito. So explorers, kaya ako narinig ako nasa waterproof case kayo. So nakahanap sila ng paraan kung paano kami makakauwi. Hindi na kami stuck. Ayoko mabuhay dito. Ayokong tumira, nag-overthink na ako kung anong mangyayari sa akin. Kung tayo lang dito, tol. Nag-overthink na ako Equal lang dapat yung side para hindi para hindi so matagilid tayo. Dito ako sa ano? Malis dito. Ayun o, nawaalog niyan yung bangka namin, inaalog. Pagkarating namin sa Binangonan Fishport ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad akong bumili ng kape. At maya-maya lang ay may dumaan na siomai vendor. Kaya kumain na rin kami dahil sobrang namiss namin yung pagkain sa syudad. Sobrang dami na nangyari nung araw na yun. Meron nakakalungkot, meron nakakatakot at muntik pa kaming ma-stuck sa isla. Isa yun sa nakakatakot na experience ko sa buhay ko, pero buti na lang nakaalis kami sa islang yun ng ligtas. Doon ko natutunan lahat ng dapat kong matutunan dito sa ginagawa ko. Natutunan kong magkaroon ng communication sa iba na wala ako dati. Thankful ako na nakasama ko si Spart, si Zark, si Sling at si John Mark sa challenge na ito. Dahil dito, napatunayan ko na wala sa taas ng estado ng buhay ang pagkakaibigan. Maraming salamat mga tol, dahil dito natutunan ko na marami pa akong dapat i-explore sa buhay ko. Not just abandoned places, not just historical places, but my whole life in general. Marami akong hindi pa nalalaman sa buhay. Kaya maraming salamat dahil nakasama ko kayo. Kaya dito na natatapos ang kwentong to.